Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo akong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Mateo, Kabanata 5, mga talata 1 hanggang 12. At ito ay yung famous na pagtuturo ni Jesus tungkol sa Beatitudes. Siguro nabasa nyo na rin minsan. Some people refer to this as Beatitudes. Kasi ito ay ilang mga pag-uugali na magandang maging batayan natin, maging panuntunan natin upang tunay nating masundan ang ating Panginoong Hesus. Kasi dito sa bahaging ito ng Ebanghelyo, makikita na pagkatapos ni Jesus na magturo sa mga tao at magpagaling ng mga may sakit, umakyat sa bundok, at doon inaddress niya sila at ibinigay niya nga itong mga Beatitudes. Sa isang banda, marahil parang gusto niya ring ituro sa kanila na huwag sana kayong sumunod sa akin dahil lamang nakakatanggap kayo ng biyaya, dahil lamang may naririnig kayo na mga turo na nais ninyo at ikinatutuwa ninyo. Ang nais na maipakita ng Panginoon ay yung talagang tunay na pagsunod sa Kanya. Pagsunod na hindi lamang sa mga material na natatanggap, kundi pagsunod upang matunghayan natin yung landas patungo sa langit, pabalik sa Ama. Kaya nga nung binabasa ko itong Beatitudes, ay naalala ko yung panalangin itinuro ng ating Panginoon, yung Ama namin. Kasi sa Ama namin, ang sinasabi, di ba, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Tayong mga sumasambat nagpupuri sa Diyos ay hinihikayat ng Panginoon na sundan siya, sundin ang kalooban ng Diyos upang maging katuwang tayo sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos dito sa lupa para ng sa langit. Parang practicing heaven on earth, hindi po ba? Dahil ano bang ibig sabihin ng heaven on earth? Kapag maganda ang mga nangyayari, nagkakaroon tayo ng magandang samahan, ng pagmamahalan, ng pagbibigayan, ng pag-uunawaan, ng pagpapatawaran, at ng magandang pagsasama ng may kapayapaan at galak sa puso, hindi ba parang langit dito sa lupa? Kaya pag tinunghayan natin ang mga Beatitudes, anong mga sinasabi dyan? Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyan kasiyahan ng Diyos. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Makikita natin sa mga Beatitudes na yan ang isang malinaw na bagay. Una, ang pagbaling ng ating pansin mula sa ating sariling galing, sa ating sariling kakayanan, sa ating sariling kayamanan, sa ating mga kakayanan, kundi ang pagbaling nito sa Diyos. Ano man ang meron tayo patuloy na umaasa sa Kanya. Tayo lalapit sa Kanya sa panahon ng mga pagsubok at pagdadalamhati. Tayo ay magpapakumbaba kahit na may kaya tayo, maayos ang buhay. Tayo ay patuloy na magpapakumbaba at magbibigay ng pagkakataon sa iba na pakinggan sila, unawain sila, at mahalin sila. Tayo ay mayroong matinding pagnanais na sumunod sa kalooban ng Diyos. At sa pagsunod sa Kanya, maging katulad niya na may malambot na puso sa mga taong mahirap at mas mababa sa atin, sa mga taong kapuspalad
at maibigay natin sa kanila ang ating habag at ang ating tulong at ang ating pagmamahal. Mga taong may malinis na puso, maganda ang hangarin. Maaring nagkakamali pa rin tayo minsan at may mga ibang taong talagang pupunahin ang mga lahat ng ito, subalit malinis ang ating puso, kaya't buong pagpapakumbaba rin nating tatanggapin ang correction, ang paalala, at tayo ay aayon upang magkaroon ng harmony at kaayusan ng pagsasama-sama. Mga taong gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Kaya naaalala ko din dito yung prayer of St. Francis, di ba? Make me a channel of your peace. Talaga namang kapag ito ang ating isinasa puso at isinasa buhay, hindi ba magiging maganda ang samahan ng mga tao sa ating paligid? Nung nakaraang ebanghelyo, ang sabi ni Jesus, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sinasabi rin sa Beatitudes, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Kabilang sila sa pamilya ng Diyos. Mga taong nagtataguyod at sumusunod sa kanyang kalooban, nagtataguyod ng kaayusan, ng kapayapaan, ng pagmamahalan, ng pag-uunawaan at pagpapatawaran. Pinagpala rin ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng mga kasamaan, kasinungalingan at walang katotohanan nang dahil sa pagsunod kay Jesus. Tandaan natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Usigin man tayo at laitin ng ibang tao, ang Panginoong Diyos ang siyang patuloy na magbibigay sa atin ng lakas, ng pag-asa, na ang lahat ng ating ginagawa na pagpapakalat ng kanyang mabuting balita, paggawa ng mabuti sa kapwa, at pagtulong at pagmamahal sa mga taong minamahal ng Diyos, ay tunay na sasabihin niya sa atin, magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ako naniniwala kapag ginawa natin ito, may mga pagsubok at sakripisyo man tayong daanan, mayroon din tayong mga biyaya at mga tulong, mga blessings, grasya na bibigay sa atin ng Panginoon, and we will experience heaven on earth. Isang kapayapaan, isang kaligayahan na hindi maunawaan ng mundo, sapagkat itong Beatitudes halos kabaligtaran ng mga itinataguyod na pag-uugali ng mundo. Ang nakatuon sa sarili, nakatutuon sa mga material na bagay, kabaligtaran nito pagtuon sa Diyos, pagbaling sa kapwa, at pagbibigay ng ating sarili, pagbabahagi ng ating kakayanan, kayamanan, talento para sa kanila. Sabi ng Panginoon, alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. We are in good company. Kaya mga kapatid, huwag tayong panghinaan ng loob. Bagkus, sana ay yakapin natin at buong galak nating sundan ang mga itinuturo ng Panginoon. Let us worship the Lord, purihin natin siya, sambahin at sumampalataya tayo sa Kanya. Sundin natin ang Kanyang kalooban upang maitaguyod ang langit dito sa lupa. Kung kayo po ay na-bless ng maikling pagninilay na ito, samahan nyo kaming maging boses ng pag-asa. I-like po ninyo ang Landas ng Pag-asa sa Facebook at ikalat din nyo sa inyong mga kaibigan at sa lahat ng social media platforms upang mas maraming tao ang maabot at makarinig ng salita at mapagtaniman ng mabuting balita upang dito uusbong ang pagmamahalan, pag-uunawaan, at mabuting pagsasamahan, pagsunod kay Kristo. Muli ako po si Joey na nagsasabing pagpalain nawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.